Nandito naman po tayo sa Huntahan ng Bayan TV. Magandang araw po tayong muli sa inyo. At panoorin po natin itong Makabayan Black, kung paano nila tinanggihan na ipasa o tanggapin yung resolusyon ni Paulo Duterte na dapat imbestigahan yung EJK o extrajudicial killing na sinasabi at mga human rights violation 25 years ago. At ito po ang kanilang mga sinasabi. Panoorin po natin ito. Attention from the alleged human rights abuses under the administration of former President Rodrigo Duterte. This is the belief of Makabayan Bloc lawmakers regarding the resolution by Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. The Davao lawmaker filed House Resolution number 1745, which encourages the appropriate House panels to conduct an investigation into human rights abuses across the country. This includes the alleged extrajudicial killings or EJKs. Para mabawasan ang atensyon sa mga extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng peke at antay-mahirap na war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dapat pag-ingatan ang mga motibo sa ganong tipo ng sinusulong through that resolution. According to Representative Duterte, investigation should not only cover the last 6 years, but should also include 25 years ago or during the administration of former President Joseph Estrada. Representative Duterte further stated that it is not only Davao that should be investigated for incidents of EJKs, but the entire country. But according to Makabayan Bloc lawmakers, the source of the resolution is not trustworthy as they allegedly have a track record of human rights abuses. Kasi yung merong problema dun sa respect and protecting and fulfilling human rights, no? Na hindi nag-adhere na previous administration ang gagaling yung ganong pahayag. So, ganong resolution mula sa mga Duterte na merong ganitong track record on human rights violations. Kaya din naman parang pakakaisipin mo, parang ganon, this is ironic, ano? Mapapaisip ka, ironic na nanggagaling sa ganito yung resolution na yon. Recently, the House Committee on Human Rights launched the investigation into drug-related killings under the administration of Representative Duterte's father. During the hearing itself, former Justice Secretary under the Duterte administration and now Solicitor General Menardo Guevara admitted that there were incidents of human rights violations not only during the height of the drug war. Wala naman tayong disagreement na meron po talagang mga insidente ng human rights violations. Hindi lamang po dun sa drug war, marami pa pong ibang insidente na kami po ay nag-imbestiga through the mechanism called Administrative Order number 35 ng mga extrajudicial killings, torture, enforced disappearance, and other serious violations of the right to life, liberty, and security. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. So, yan po ang naging pahayag ng grupo ng Makabayan Black, si Raul Manuel at saka si Franz Castro. Ngayon po, base dun sa resolution ni Paulo Duterte, ang gusto niya at ang tingin ko tama naman na maimbestigahan yung lahat ng EJK mula noong panahon ni Era Estrada, kasi yung EJK naman na yan tingin parang lumabas lang noong panahon ni President Estrada at pinangalanan lang yan ng EJK para maging medyo popular ng konti, pero hindi naman ibig kong sabihin hindi naman yun ang dapat naging katawagan dyan. Sa ngayon, itong Makabayan Black, pinipilit nilang i-disapprove o ipawalang saysay yung resolusyon ni Paulo Duterte. Ang sinasabi nga ni Representative Raul Manuel, para lang daw mabawasan ang atensyon ng mga tao
patungkol doon sa naging mga problema nung EJK at sa PK raw at antay-mahirap na drug war ni Pangulong Duterte. At sinasabi naman po ni Franz Castro na ang nag-propose daw ng resolution ay may history o kasaysayan ng pang-aabuso rin sa human rights. Base naman po doon sa naging investigasyon ng mga nakaraang buwan o karaang araw, ayon po kay dating DOJ Secretary Minardo Guevara, inamin naman po niya na talagang may mga human rights violation at may mga pang-aabuso doon sa mga kaso, pero ang sinasabi niya, hindi lang naman po doon sa drug war. Marami pang ibang kaso, marami pang ibang aksidente o pangyayari na mayroong mga pang-aabuso ng karapatang pantao. So ang tingin po natin dito, itong Makabayan Black, mukhang ayaw nilang mapag-usapan yung mga nangyari nung unang panahon, mula sa panahon ni Estrada hanggang kay Gloria Macapagal Arroyo, kay Pinoy, at hanggang sa kay Duterte. Kasi malamang sa malamang, mas marami ang lalabas at mas marami ang mabibisto kung ano talaga ang naging papel ng Makabayan Black sa mga EJK. Kung ano talaga ang naging papel ng mga makakaliwang grupo sa pagpapatakbo ng gobyerno at kung bakit sila namayagpag ng husto. At atin pong matatandaan, mula nang pumasok si Duterte, nabawasan po sila ng bilang sa Kongreso at nakontrol yung mga aktibidades ng kanilang mga kasamahan o ng kanilang mga grupo at lumabas yung mga itinatago nilang sekreto, katulad po nung kay hindi ko lang matandaan kung sino sa Makabayan Black yung may kaso ng kidnapping doon sa mga bata na galing Talaibo na dinala sa Cebu. Pero tingin ko rito, may iniiwasan din yung Makabayan Black, kaya pinipilit nila na huwag magkaroon ng investigasyon at makontain lang yung investigasyon doon sa panahon ni Duterte, na kung saan naging aktibo ang Duterte administration na kontrolin hindi lang yung drug war ang pinagtuunan ng pansin noon, pati yung paglaban sa mga makakaliwang grupo. At dito nga po umabot sa halos nawala na sila ng puwersa at nakontrol ng husto, at nagkaroon nga po tayo ng NTF-ELCAC at nabalik yung mga katahimikan sa mga ibang lugar. So yan po ang ating masasabi, at malamang kayo po mga kaibigan ay mayroon pa ring ibang komento. Paki-like and share and subscribe na lang po at paki-comment na lang po sa baba, at baka pa pwede po natin uling pag-usapan. Maraming salamat po.